Noong umaga ng March 20, 2020, sa distrito ng Pudong, Shanghai, ang tila mapayapang araw sa mataong metropolis ay biglang nabulabog ng isang dambuhalang usok na kulay itim. Nakuha ng mga surveillance camera sa kalsada ang magulong eksena. Sa isang panig, may mga taong nagpapanik, nagtuturo at nagsisikawan. Sa kabilang banda naman, nilalamon na ng apoy at usok ang isang buong gusaling tirahan. Sa video, sa gitna ng mga tili at tunog ng fire alarm, makikita ang isang lalaking umiiyak at nagpupumiglas. Sinusubukang kumawala sa mga pumipigil sa kanya upang sumugod sa nagbabagang apoy. Mataas na ang alab. Tinutupok ang lahat at dinudurog ang puso ng isang desperadong ama. Ang kanyang anak na babae ay nasa loob ng bahay na iyon. Ang isang karaniwang umaga ay naging impyerno sa lupa. May nagtanong, bakit magkakaroon ng sunog ng napakaaga? May nakalimot bang patayin ang kalan? Sa kabutihang palad, mabilis na dumating ang mga bumbero. Buong tapang na nakipaglaban sa nangangalit na apoy bawat minuto. Mahigit 1 oras ang lumipas bago tuluyang naapula ang sunog. Ngunit ang natuklasan nila sa loob ay nag-iwan sa lahat na hindi makapagsalita. Sa loob ng nasunog na bahay, isang sunog na katawan ng babae ang nakahandusay sa gitna ng mga uling at apo. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan, masakit na ipinaalam ng pulisya sa amang lupaypay sa lapas. Yon ay ang kanyang anak na si Lumin, 26 years old, isang guro ng wikang Chino sa elementary sa Shanghai. Dapat sana ay nasa paaralan na siya sa mga oras na iyon, gaya ng ibang araw. Ngunit bakit siya namatay sa sunog sa gitna ng sikat ng araw? Ang ganoong kalaking apoy ay tiyak na mangangailangan ng oras bago kumalat. Bakit hindi siya nakatakas? Bago pa man maproseso ng ama ang kanyang pighati, ang resulta ng pagsusuri sa crime scene ay parang kidlat na gumulantang sa lahat. Hindi namatay si Liumin dahil sa sunog. Sa kanyang katawan na halos hindi na makilala, nakatagpo ang mga investigador ng isang fruit knife. Ang pagkakatuklas na ito ay agad na nagbabago sa anyo ng kaso. Ang sunog noong umagang iyon ay hindi aksidente, kundi isang planadong krimen. Bago sumiklab ang apoy, pinatay na muna si Liumin. Sa pag-iisip na ang kanilang anak, isang malambing na guro sa kasagsagan ng kanyang kabataan, ay namatay sa ganoong kasakit at pag-iisa, halos gumuho ang mundo ng kanyang mga magulang. Hindi sila makapaniwala sa katotohanan. Paulit-ulit silang nawawalan ng malay at muling nagkakamalay sa gitna ng mga guhong umuusok pa. Ang ina na si Mrs. Dai ay nakatayo lamang, hindi makagalaw sa harap ng itim na bahay habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Sino ang taong napakalupit? Sino ang may sikmurang pumatay sa kanyang anak at pagkatapos ay sinunog ang kanyang buong bahay? Ang sakit na mawala ng anak ay nakaukit na sa kanilang mga buto. Sa gitna ng trahedyang iyon, walang sinuman ang nakapigil sa kanilang emosyon. Dahil habang ang apoy ay naapula na, ang sakit ay nagsisimula pa lamang. Ang naghihinagpis na tanong ng ina ay siya ring gumugulo sa pulisya ng Shanghai. Sino ang kayang gumawa ng ganitong karahasan? Sa kabutihang palad noong 2020, ang Shanghai, ang pinakamaunlad na lungsod sa China, ay armado na ng modernong surveillance system na sumasaklaw sa halos lahat ng kalye. Dahil ang kaso ay nangyari sa gitna ng araw matapos ang mabilis na pagsusuri, natunto ng pulisya ang mahahalagang footage mula sa mga kamera sa paligid ng residential area. Bawat frame ang maliliit na pahiwatig ay dahan-dahang bumuo sa kumpletong larawan ng krimen at doon ay naging malinaw ang pagkakakilanlan ng sospek. Ang resulta ay yumanig sa lahat. Ang taong pumatay sa guro at sumunog sa buong bahay para burahin ng ebidensya
ay walang iba, kundi ang kanyang asawang si Yan Muji. Ayon sa forensic examination, natuklasan ng mga eksperto na ang sanggol sa sinapupunan ni Liu Min ay malaki na ang pagkakabuo. Nangangahulugan ito na noong siya ay pinaslang, siya ay buntis. Isang maliit na buhay na hindi na nasilayan ang mundo, pumanaw kasama ang kanyang ina. 3 buwan pa lamang nakasal si Liu Min kay Yan Muji at mahirap paniwalaan na ang sospek ay ang mismong asawa na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang resultang ito ay nag-iwan sa lahat ng nakarinig na tulala at hindi makapaniwala. Para sa isang bagong kasal, dapat sana ito ang pinakamatamis na panahon kung kailan ang pag-ibig ay nagbubunga na. Kung kailan ang mga pangarap para sa pamilya ay hindi pa kumukupas. Kaya naman ano ang nagtulak sa lalaking ito na maging napakalamig at napakalupit upang patayin ang sarili niyang buntis na asawa? Upang maunawaan iyon, kailangan nating bumalik sa simula, sa tadhana ng pagkikita ni Liu Min at Yan Muji. Ang biktima na si Liu Min ay isang malambing at mapagkumbabang dalaga, mahiyain at mapag-unawa. Mula pagkabata, kilala siya bilang masunurin, hindi kailanman pumasok sa relasyon at laging nakatuon sa kanyang pag-aaral. Matapos magtapos sa Shanghai International Studies University, natanggap siya bilang guro sa isang prestigyosong elementary school sa Pudong District. Isang pangarap na trabaho para sa maraming batang guro. Napakatahimik ng buhay ni Liu Min. Nagtuturo sa umaga, uuwi sa hapon at paminsan-minsang nakikipagkita sa mga kaibigan tuwing weekend. Nakadalasan ay mga kasamahan din sa edukasyon. Maliit lamang ang kanyang circle, ngunit tapat at dalisay. Sa trabaho, si Teacher Liu Min ay laging dedikado at responsable sa kanyang mga estudyante. Sa mga araw na nahuhuli ang mga magulang sa pagsundo, hindi siya nag-aatubiling manatili sa opisina kasama ang mga bata hanggang gabi at aalis lamang kapag ligtas na silang lahat na nasundo. Minsan ay inaabot siya ng 7:00 ng gabi, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Dahil sa sipag na ito, mabilis siyang naging grade level team leader, isang posisyong maipagmamalaki para sa isang guro sa edad na 20s. Maganda ang kinabukasang nakalatag para sa kanya. Matatag na trabaho, mahal ng mga estudyante, iginagalang ng mga kasamahan at mga magulang na ipinagmamalaki siya. Subalit sa kakatuwang pagkakataon, ang pag-ibig na inaakala niyang magiging matamis na gantimpala ng buhay ang naging mitsa ng kanyang malagim na wakas. Si Yan Muji ay may taas na 5'10". Ipinanganak at lumaki sa isang mayamang pamilya sa Shanghai. Bilang nag-iisang anak, naging sobrang layaw niya at nakukuha ang halos lahat ng gusto. Ang ama ni Yan Muji ay isang matagumpay na negosyante na yumaman dahil sa maraming taon ng pagkikipagkalakalan. Gayunpaman, ang tanging naibibigay niya sa kanyang anak ay pera lamang. Ang pagkalinga, pagbabahagi ng damdamin at gabay ay napakadalang. Mula pagkabata, si Muji ay namuhay sa karangyaan. Handa ang kanyang mga magulang na gumasta ng malaking halaga para pag-aralin siya sa mga pinakamahusay na pribadong paaralan sa Shanghai. 20 taon na ang nakararaan. Ang tuition sa mga paaralang iyon ay umaabot sa 40,000 hanggang 60,000 RMB, mga 500,000 to 800,000 pesos sa kasalukuyan bawat semestre. Isang halaga na tanging mayayamang pamilya lamang ang may kakayahang bayaran. Ngunit para sa kanyang ama, hindi ito pasanin. Sa kanyang paningin, walang halaga ang masyadong malaki para sa kanyang anak. Nang tumuntong sa high school, nagsimulang magpakita ng hinaan sa pag-aaral si Muji. Hindi siya nakapasa sa anumang lokal na universidad, ngunit hindi ito ikinabahala ng kanyang ama. Para sa kanya, kayang lutasin ng pera ang anumang problema.
Walang pag-aalinlangang gumasta ang kanyang ama ng napakalaking halaga para ipadala ang anak sa England upang mag-aral, sa pag-asang makakatulong ang bagong kapaligiran para mabago ni Muji ang kanyang tadhana. Sa mga taong iyon, patuloy ang pagbibigay ng ama ng suporta, tuition, upa, allowance. Walang kulang na kahit isang kusing. Halos pasan na ng ama ang buong buhay ng anak. Sa paniniwalang kung sapat ang yaman, natural na magtatagumpay si Muji. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran sa napatunayan. Patuloy na bumagsak ang grado ni Muji sa paaralan. Madalas siyang magreklamo sa kanyang ama tungkol sa pressure mula sa mga guro sa ibang bansa, ang hirap ng buhay doon at ang hindi niya na makayanang sitwasyon. Umuwi si Muji nang hindi nakakuha ng degree. Gayunpaman, para sa mga tagalabas, tinitingnan pa rin siya bilang isang overseas graduate mula England, isang titulong hinahangaan ng marami. Walang nakakaalam na sa likod ng imaheng ito ay isang lalaking umaasa lamang sa magulang, walang direksyon sa buhay at kulang sa kapanahunan. Noong June 3, 2019, si Liu Min, ang masipag at malambing na guro, ay ipinakilala kay Yan Muji sa pamamagitan ng isang kapitbahay. Mabilis na uminog ang kanilang relasyon. Nagparehistro sila ng kasal noong August 2019 at idinaos ang kanilang kasal noong January 1, 2020 sa ilalim ng basbas ng parehong pamilya. Ang mga unang buwan ng kanilang pagsasama ay tila mapayapa. Mula sa labas, wala kang makikitang anumang alitan. Buong pagmamalaking ikinukwento ng ama ni Liu Min sa mga kapitbahay na ang kanyang anak, ang pinakabatang grade level team leader sa isang sikat na paaralan sa Shanghai, habang ang kanyang manugang naman ay nag-aral sa ibang bansa at nagtatrabaho sa isang pabrika ng piyesa ng sasakyan. Kalaunan, luhaang ikinuwento ni Mr. Liu sa media. Ang mahalaga ay pumayag ang anak ko at nirespeto namin ang desisyon niya. Matapos ang kasal, mukhang maayos naman ang relasyon nila. Bihira kaming makakita ng away. Nangyari ang insidente noong Biyernes. Noong Martes at Miyerkules, ang anak ko at si Muji ay natulog sa bahay ng kanyang mga magulang. Noong Huwebes, nagturo siya ng online klase sa bahay. Tapos naghapunan kasama namin sa kape. Hindi sumama si Muji noong araw na iyon. Kaming tatlo ay nanood ng TV noong gabing iyon. Lahat ay normal, walang nag-akala na isang araw ang lilipas, mawawala ang lahat. Isang araw bago ang insidente, masayang ibinalita ni Liu Min sa kanyang ina na siya ay buntis. Hindi pa niya na ibabahagi ang balitang ito sa kanyang asawa bago nangyari ang trahedya. Hindi inakala ng pamilya Liu na ang kanilang edukado at formal na manugang ay isa palang bagsak na estudyante na umuwi ng walang diploma. Sa likod ng kanyang magalang na anyo, itinago ni Muji ang kanyang mapanirang adiksyon sa pagsusukal. Sa gitna ng interogasyon ng pulisya, biglang nagtanong ang mga imbestigador tungkol sa kanyang ama. Hindi mo siya tunay na ama, di ba? Sumagot si Muji kung bakit nila nasabing hindi niya ito tunay na ama. Sabi ng mga imbestigador, hindi ka ba nila inampon? Nabigla si Muji at utal na sumagot na hindi niya alam. Hindi nila sinabi sa kanya. Sa sandaling iyon, nalaman ni Muji ang katotohanan. Siya ay ampon. Matapos ang kaso, isiniwalat ng kanyang ampon na ama na sila ng kanyang asawa ay nagkaroon noon ng biyolohikal na anak na namatay dahil sa leukemia. Dahil sa tindi ng pighati, nag-ampon sila ng bata mula sa lalawigan ng Anhui. Ang batang iyon ay si Muji. Sa loob ng maraming taon, hindi nila sinabi sa kanya ang totoo. Itinuring nila siyang sariling anak, binigyan ng magandang edukasyon, ipinasok sa pinakamahusay na paaralan at patuloy na sinuportahan hanggang sa pagtanda. Matapos ang college entrance exam, nakapasok si Muji sa isang hindi kilalang universidad, ngunit kalaunan ay huminto rin.
Sa pag-asang makalikha ng mas magandang pagkakataon para sa kanya, gumastos pa ng mas malaking pera ang kanyang ama upang ipadala siya sa England. Ngunit hindi nagbago si Muji. Nagbubulakbol siya sa klase, nagwawaldas ng pera at ang kalaunan ay umuwi ng walang degree, direksyon at disiplina. Gumamit ang kanyang ama ng mga kilala upang maipasok siya sa isang matatag na trabaho sa pabrika ng piyesa ng sasakyan. Ngunit mabilis na nawalan ng interes si Muji sa pagtatrabaho. Naniniwala siya na ang sahod na halos 3,000 RMB, mga 27 pesos sa kasalukuyan na bawat buwan, ay barya lamang kumpara sa perang regular na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama. Upang makapag-focus sa pagsusugal, lihim na nagbitsyo si Muji sa trabaho nang hindi ipinapaalam sa kanyang mga magulang. Tuwing umaga, nagbibihis pa rin siya na tila papasok sa trabaho at umaalis ng bahay sa takdang oras. Bumabalik sa gabi upang walang maghinala. Kahit ang kanyang mga magulang na kasama niya sa iisang bubong ay walang kaalam-alam. Lumabas lamang ang katotohanan nang makatanggap ang ama ng tawag mula sa Social Security Office na nagpapaalam na hindi na nakakapagbayad si Muji ng insurance contribution sa loob ng ilang buwan. Doon lamang niya nalaman na matagal na palang nag-resign ng anak. Naguluhan ang ama at tinanong ang sarili kung umaalis si Muji tuwing umaga at bumabalik tuwing gabi, saan ba talaga siya pumupunta? Sa tindi ng pagtatanong, sa wakas ay umamin si Muji. Matapos magbitsyo sa trabaho, sinubukan niyang makahanap ng bagong trabaho. Ngunit nabigo siya. Dahil walang diploma, karanasan o koneksyon, nahirapan siyang magtagumpay. Dahil sa panghihina ng loob, ipinakilala siya ng mga kaibigan sa online na gambling. Ang nagsimula bilang lipangan ay mabilis na naging adiksyon. Sa loob ng 6 na buwan, nakalikom si Muji ng dambuhalang utang. Matapos maubos ang sarili niyang pera, nangutang siya sa mga loan sharks. Ang interes at mga dagdag na bayarin ay mabilis na nagpataas sa kanyang utang sa mahigit 2 million RMB, humigit kumulang 18 million pesos sa kasalukuyan. Dahil wala ng pera at iniwan na ng mga kaibigan, bumaling si Muji sa kanyang mga magulang. Sa desperasyon, lumuhod siya sa harap ng kanyang ama. Umiiyak habang sumusulat ng isang pangako. Natitigil na sa pagsusugal at magbabagong buhay. Ang hindi niya alam, ang kanyang amang nag-ampon sa kanya ay nakikipaglaban na pala sa terminal cancer. Ang isang amang malapit ng mamatay ay sinusubukan pa ring isalba ang isang anak na sinira ang sariling kinabukasan. Marahil marami ang nagtatanong kung bakit patuloy siyang tinutulungan ng kanyang mga magulang sa halip na hayaan siyang harapin ang bunga ng kanyang mga gawa. Ang pagmamahal ng magulang, biological man o ampon, ay bihirang sumunod sa luhika. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo, pinili nilang magpatawad muli. Sa harapan ng mga luha, paumanhin at pangako ni Muji, sa huli ay muling lumambot ang puso ng kanyang mga magulang. Binayaran ng mga magulang ni Muji ang mahigit 2 million RMB, humigit kumulang 18 million pesos sa kasalukuyan, upang maayos ang kanyang mga utang sa loan sharks. Naniwala sila na matapos siyang isalba sa ganoong krisis, magbabago na siya at itatayo ang kanyang buhay. Sa loob ng ilang panahon, tila nagbago nga si Muji. Mukha siyang mas kalmado, bumalik sa trabaho, at naging mas magalang sa mga tao sa paligid niya. Sa paningin ng ibang tao, isa siyang lalaking natuto na mula sa kanyang mga pagkakamali. Sa panahong ito niya nakilala si Liu Min, ang malambing na guro na ipinakilala ng isang kakilala. Mabilis na lumalim ang kanilang relasyon. Nagtagpo sila noong simula ng 2019 at nagpakasal noong 2020. Binasbasan ng parehong pamilya ang kasal. Tinanggap ng pamilya ni Muji ang isang edukado at mabait na manukang. Habang naniwala naman ang pamilya ni Liu Min
na nakakuha sila ng isang disente at matagumpay na manukang na nag-aaral sa ibang bansa. Mula sa labas, mukhang maliwanag ang kanilang kinabukasan. Kung natapos doon ang kwento, marahil ay maaalala ito bilang isang kwento ng pagbabago. Isang lalaking itinuwid ang kanyang mali at isang babaeng naniwala sa pag-ibig. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim. 3 buwan lamang matapos ang kasal, gumuho ang lahat. Nawalan muli ng kontrol si Mochi. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kilos ay hahantong sa isang krimeng hindi mapapatawad laban sa taong pinakamamahal siya. Para sa mga magulang ni Liumin, ang kanilang pighati ay mabilis na naging galit sa kanilang manukang at hinanakit sa pamilya nito. Hindi nila maunawaan kung bakit itinago ang adiksyon ni Mochi sa pagsusukal bago ang kasal. Naniniwala sila na kung nalaman lang nila ang totoo, hindi nila papayagang makasal ang kanilang anak sa kanya. Para sa kanila, hindi lamang ito panlilin lang ni Mochi, kundi panlilin lang ng buong pamilya nito. Gayunpaman, iginiit ng mga magulang ni Mochi na biktima rin sila ng trahedyang ito. Sa mga panayam matapos ang kaso, sinabi ng kanyang adoptive father na binigyan niya noon si Mochi ng 2 pagpipilian. Kung si Mochi ay taimtim na magsisisi at magbabagong buhay, babayaran ng pamilya ang kanyang mga utang at susuportahan ng kasal para makapagsimula siyang muli. Ngunit kung balak pa rin niyang magpatuloy sa pagsusukal, sasabihin ng ama ang lahat sa pamilya ni Liumin at ititigil ang kasal. Walang alam ang pamilya ni Liumin sa usapang ito bago ang kasal. Nalaman lamang nila ang mga detalye matapos siyang pumanaw. Hindi lamang binayaran ng mga magulang ni Mochi ang kanyang utang, kundi naghanda pa sila ng isang malaking seremonya para sa mag-asawa. Matapos ang krimen, kinapanayam ng pulisya ang mga kapitbahay. Inilarawan ng karamihan si Mochi bilang masayahin, palakaibigan at hindi marahas. Sa paningin ng marami, tila normal pa rin ang kanilang pagsasama. Ngunit sa likod ng mga pinto, bumalik na si Mochi sa pagsusukal. Sa kabila ng pangako sa kanyang ama, hindi niya matakasan ang adiksyon. Matapos ang ilang buwang pananahimik, muli siyang nalubog sa utang. Sa pagkakataong ito, lumampas ang halaga sa 1 million RMB. Humigit kumulang 9 million peso sa kasalukuyan. Paulit-ulit siyang tinatawagan ng mga pinagkakautangan, pinagbabantaan at pinupuntahan pa ng personal. Ang pressure na ito ang nagtulak sa kanya sa takot at pagpapanik. Noong umaga ng March 20, 2020, bandang 8:00 ng umaga, nagmaneho si Mochi papunta sa bahay ng kanyang mga biyenan sa Pudong District, Shanghai. Noong panahong iyon, ang Shanghai ay nasa ilalim ng mga restriksyon dahil sa pandemya. Kaya pansamantalang bumalik si Liumin sa bahay ng kanyang mga magulang upang mas madaling makapagturo ng online classes. Alam ni Mochi na nakaalis na ang mga magulang nito at si Liumin lamang ang mag-isa sa bahay. Sa mga sandaling iyon, wala siyang ibang inisip kundi ang makakuha ng pera. Nagpanggap siyang kalmado nang pumasok sa bahay at umakyat sa silid upang kausapin ang kanyang asawa. Ipinagtapat niya na nasa malubha siyang problema at kailangan niya ng pera. Umaasa siya na si Liumin na buntis sa kanilang panghanay ay tutulungan siya. Doon lamang nalaman ni Liumin ang katotohanan. Ang asawang pinagkatiwalaan niya ay lubog na pala sa utang sa sukal. Inamin ni Mochi na may utang siyang mahigit 1 million RMB at kailangan niya agad ng 250,000 RMB, mga 2.2 million pesos sa kasalukuyan, para maibsan ang panggigipit ng mga loan sharks. Sa pagkarinig nito, si Liumin ay natulala at hindi makapaniwala. Ayon sa isang abogado, hindi nagpakita ng tunay na pagsisisi si Mochi. Hindi siya humihingi ng kapatawaran. Tila sumuko na lamang siya sa lahat.
Ang kanyang asal ay hindi kakikitaan ng pagkakasala, kundi ng isang emosyonal na kawalan. Nawalan na siya ng moralidad, pananagutan at pagpapahalaga sa buhay. Dahil sa kanyang kakaibang kilos, nag-utos ang pulisya ng psychiatric evaluation. Lumabas sa resulta na si Muji ay nasa tamang pag-iisip. Alam niya ang kanyang ginagawa ng isa katuparan ng krimen. Bawat galaw ay sinadya. Nag-iwan ito ng isang nakababagabag na tanong. Paanong ang isang edukadong lalaki na bagong kasal at magiging ama na sana ay nagawang patayin ng kanyang buntis na asawa dahil lamang sa 250,000 RMB, mga 2 million pesos kasalukuyan. Pati sa pag-amin ni Muji, ang mag-asawa ay nakatanggap ng halos 700,000 RMB, mahigit 6.7 million pesos kasalukuyan mula sa mga regalo sa kasal at bride price. Pera nga lang ba ang dahilan o ang ganap na pagkabulok ng kanyang pagkatao dahil sa adiksyon sa sukal? Noong July 30, 2021, nilitis ang kaso sa Shanghai No. 1 Intermediate People's Court. Napatunayan ng korte na sinadyang patayin ni Yan Muji ang kanyang asawa at pagkatapos ay sinunog ang eksena upang burahin ang ebidensya. Hinatulan si Muji ng kamatayan para sa sadyang pagpatay at habang buhay na pagkakait ng kanyang mga karapatang politikal. Nakatanggap din siya ng karagdagang 8 taong pagkakabilanggo para sa panununog. Mula sa araw ng krimen hanggang sa hatol, 497 days ang lumipas. Nang i-anunsyo ang hatol, humagulhol ang tiyahin ni Liu Min sa labas ng korte. Ang ina naman ni Liu Min ay nakatayo lamang, nanginginig habang hawak ang kopya ng hatol. Sa labas ng korte, hindi lamang mga kamag-anak ang naroon, kundi pati na rin ang mga magkulang ng mga dati niyang estudyante. Sa pag-amin ni Muji, lumabas ang isang nakakadurog ng pusong detalye. Tumanggi si Liu Min na ibigay ang pera, hindi dahil sa sakim siya, kundi iniipon niya ito para sa pagpapagamot sa cancer ng kanyang biyanang lalaki. Kahit buntis, mas iniisip pa rin ni Liu Min ang pamilya ng kanyang asawa kaysa sa kanyang sarili. Ngunit ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya pang kumuha sa buhay niya at ng kanilang hindi pa naisilang na anak. May isa pang detalyeng umantig sa mga rescue workers. Noong kumalat ang apoy, binuksan ng mga kapitbahay ang kulungan ng 2 maliliit na aso ni Liu Min upang makalabas ang mga ito. Ang isang aso na si Tangtang ay ligtas na nakalapas, ngunit muli itong tumakbo pabalik sa loob ng nasusunog na apartment. Matapos maapula ang apoy, natagpuan ng mga bombero ang asong si Tangtang na nakahandusay sa tabi ng katawan ni Liu Min. Sunog, ngunit nananatiling tapat sa kanyang amo hanggang sa huli. Sinasabing mas nagpakita pa ng katapatan at sakripisyo ang aso, habang ang asawang bahagi sa buhay ay naging mamamatay tao. Ang kasong ito ay naging higit pa sa isang kwento ng pagpatay. Naging babala ito tungkol sa panganib ng adiksyon, kasakiman at pagkawasak na dulot ng kawalan ng pananagutan. Lumaki si Muji sa sobrang layaw at proteksyon ng mga magulang, kaya naging irresponsable at walang direksyon sa buhay hanggang sa lamunin ng sukal. Ang kwento ni Muji ay hindi lamang hatol laban sa isang mamamatay tao, kundi isa ring babala sa mga taong unti-unting sinusunog ang sarili nilang buhay sa apoy ng kasakiman. Dahil kapag nawala na ang pagkatao at konsensya ng isang tao, gaano man karaming pagkakataon ang ibigay upang magsimulang muli, magiging walang saysay din ng lahat. Hindi nito kayang iligtas ang isang taong ayaw magbago. Sa kasong ito, isang katawan, ngunit 2 buhay ang nawala dahil sa isang lalaking naging halimaw dahil sa bisyo. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos,
Join po kayo sa ating Crime Scene Tagalog Stories fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!